na Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon at maligayang araw ng Martes. Nandito na po kayo sa programang Kamalayan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Joyce Molon at syempre kasama ko dito ang ating mga kuya, si Kuya Tato Malay at Albert Padlan. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Welcome to Kamalayan. Si Albert Padlan po to. May pasabog na naman si Tato. Talagang gusto nyo ako Tato. magpasabog. Hindi, wala. Wala ba? Hindi, okay. Binabawi ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang Kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Tato Malay. Makakasama po ninyo hanggang alas 5 ng hapon. At sana po ay samahan nyo kami. At ano ba itong mga pinagpapasahan dito? Susunod ba tayo ng t-shirt? Uniform. Akala ko magpapalit tayo ng t-shirt na may nakalagay na ano eh. Na ano? Kamalayan. Kamalayan. Oo nga, ikaw lang ang may kamalayan na t-shirt iboto si ano. Iboto mo si Kamalayan. Okay. Tabayanan nyo na lang yun. Oh. That's for another few years. Okay, so tayo ay maraming na medyo na shock ang mga tagapakinig natin sa mga pasabog, sabi ni Albert. Hindi naman pasabog yan. Ito ay mga mensahe na kakaiba na kung saan ay kapag inyong pinakikinggan ay para bang nagkakaroon kayo ng pag-iisip na parang ano ba ang ginagawa nito mga ito? Ano bang layunin ng mga ito? At bakit ito ang sinasabi nila sa ere? Okay, kami ay nandito sa programang ganito na kung tawagin namin ay Kamalayan dahil gusto namin baguhin ang kamalayan ng ating bansang Pilipinas. At para maayos ang kamalayan ng bansang Pilipinas ay marami tayong kailangang palitan. At yung mga paniniwala natin na kung saan ay tumagal na sa ating panahon at hanggang ngayon ay yung pa rin ang mga paniniwala natin. Ito na nga, sinasabi nga natin, ito na yung punot dulo ng mga pagkakaroon ng ganong klaseng kaisipan. Kung nagkakagulo ang traffic, kung nagkakagulo sa politika, kung nagkakagulo sa gobyerno, yan ay nagkakagulo sa bahay. Kung nagkakagulo sa bahay at nagkakaproblema kung saan-saan, yan ay dulot ng kamalayan ng nakalipas. Yung nakagisnan. Nakagisnan at hanggang ngayon, umiiral pa rin. So, dito, sinisikap namin bigyan kayo ng kakaibang layon, kakaibang ano ba ang tawag ito? Puntos de vista. Punto de vista. Puntos de vista. Or a different point of view. Kasi wala na eh. Tapos na eh. Wala na tayong nakitang bagong maganda eh sa nangyayari ngayon eh. So, baka naman dito sa mga pinag-uusapan natin sa Kamalayan, magkaroon kayo ng idea. Baka ito ang kailangan natin subukan. So, wala naman kasing masama o hindi sa atin magiging parang kapakinabang kung hindi naman tayo magkakaroon ng mga ganitong eksperimento sa pagpapalit ng mga kaisipan natin. So,
kaya ang unang hinihiling namin sa inyo kapag kami ay nakaupo rito ay isang pangunawa or buksan yung isipan nyo. Yan. Buksan nyo ng isipan nyo. Be open-minded. Yun lang yun ang kahilingan namin. Wala kaming gustong ibagsak o gustong tirahin o gustong kumbaga parang patamaan. Pero ito ay kumbaga kung may matatamaan, hindi namin sinasadya. At saka, Tato, ikaklaro ko lang na hindi namin sinasuggest ito for the sake of ba't hindi natin subukan itong point of view nito? Okay, sinasuggest namin yun. Pero alam mo kung bakit namin sinasuggest yan? Kasi nasubukan na namin. So, ang pakiramdam namin, diba? Nakakatulong pala ito Hindi lang kaya namin i-share sa inyo. Hindi lang sa nasubukan namin, pinag-aralan din namin ng husto. Kasi alam mo, bago mo subukan, pag-aralan mo muna kung tama o ano yung gagawin mo. Kasi kung alam mong hindi uubra, baka sumabit ka nga sa gano'n, no? So, yun nga. Pero the bottom line is, nasubukan. So, nakita resulta ng makakatulong. Pinag-aralan, yung teorya na aming sinubukan, yun, eto na patunayan namin na pwede pala It umubra. really works pala, sabi ko. Kasi noon, tama ka nga, Tato. Noon, kasi alam ko na yung mga prinsipyo na natutunan ko na yung mga seminar na puntahan ko. Pero ang punto na lahat itong good, lahat ng kabutihan, lahat ng success at saka kaginhawahan na nare-receive ko, galing pala talaga sa Diyos. Yun ang hindi ko nati-take up sa mga seminar dati. Pero nung naintindihan ko tong punto na everything comes from God, at the kingdom of God is in me, naku, nagbago na. Sabi ko, kaya naman pala, minsan nagsasucceed ako, minsan hindi. Pala, nagsasucceed ako kasi nagamit ko yung prinsipyo na the kingdom of God is in me, and natutunan ko kung paano magdasal ng maayos, yung ganun, para maibigay sa akin ni God ang mga desires ko. So, alright, perfect. So, nasubukan na namin lahat to, kaya gustong-gusto namin i-share sa inyo. Yun lang naman ang puntos. Hindi namin gusto i-share. Inobliga namin kayong makinig. Sige na, para kung gusto nyo lang kung sa tingin nyo meron pang mai-improve yung buhay nyo, ito yung sinasuggest namin. Okay, kung meron pa kayo ibang gustong isuggest, sabihin niyo sa amin na hindi pa nasusubukan, no? Okay, pero kung nasubukan na at madalas na rin na papag-uusapan sa iba't ibang programa, siguro, pagpaliban muna natin yon dahil yun na nga, napag-usapan na pala yung matagal na. So, pinapatagal lang natin. Okay. So, tuloy-tuloy tayo ngayon. Iba naman. So, ito na naman ang isang bagong mensahe na kakaiba. No? At ang sinasabi nga dito, sasabihin ko muna sa English, tapos sa Tagalogin ni Joyce. Kasi magaling si Joyce mag-Tagalog No one does anything inappropriate given their model of the world. No one does anything inappropriate given the model of the world. No one does anything inappropriate given the model of the world. Alright. So, wala tayong ginagawang mali. Oo. Kasi Depende sa base sa kultura mo. Kunyari, nakikita natin sa yung nakagisnan, sa mga Amerikano. Di ba sa Amerika, open na open sila sa kanilang way of living, no? Yung lifestyle nila na very, ano ba sila? Sabi nga nila, ano yan? Wild. Hindi parang wala silang modo, ganyan. Normal sa kanila yung ganun eh. Sa atin, parang nagkikimi-kimi pa tayo, pero andun din yung kalandian sa kalandian talaga, no? sa patago. Hindi lang lalantad. Yun yung pagkaka-wild. Hindi ba? Porky ba wild? Ganun na ang ganun na kagad. Hindi yung mga nakikita nila, di ba sa mga pelikula, nakikita natin, ang bilis-bilis, naghahalikan in public, yung parang... Yung mga PDA, public display. Palagyan natin, example lang yun. Example. Isa sa mga... Masama ba mag-PDA? dito, sa atin, parang
Subukan mong gawin dito yun. In other words, yung maglakad ka sa Luneta at sige, okay lang yun. Sa Luneta lang pero huhulihin ka pa ng security guard eh. Naranasan mo yun? Oo, nahuli na ako. Kaya naman pala. In other words, Ako nakatok na ako ng pulis sa sa kotse. ay, nako, yun. Kaya naman pala, mga Sabi sa akin, pinagdaanan na ng ba't mga ka, ito. ba't ka nakaparada dyan? bawal Baka yun. mabangga ako kasi naantok na ako. Anyway. Eklat. So in other words, sa Di ba ibang gumagalaw bansa, yung kotse mo? ganito yung sinasabi natin. Kaya nga, balikan ko yung sinabi ko. No one does anything inappropriate given their model of the world. In other words, Depende walang sa... mali. In other words, yung gagawin mo, depende yan. Yun na, walang mali o tama. Kung depende ano, sa kung, lugar Depende o sa lugar na kultura yun. kinalalagyan mo. Oo. Oo. So, kanya-kanyang kultura, nagbabago yan. Oo. Kung nasa loob ng simbahan ka at maggaganong ka, malamang palabasin ka ng pare. Kung, bakit? kung tigam... Hindi Pag kung may tigam... kasal eh. Hindi. di Yun ba? yun ang kiss the bride. Kiss the bride. Kung Torrid nakaupo ka, tapos nasa harapan ka pa ng pare, di ba? Ay, yung kiss the bride ba, Torrid? Hindi. Diba, Siyempre, minsan bride meron yun. ganun eh. At saka pag ang nagkikiss naman, Hindi. nagkikiss sila, hindi naman ganun ka... Hindi, ang puntos niyan is kultura. Oo, yun nga. So, in other So words, may mga acceptable, let's say dito sa atin, hindi acceptable, let's say sa Middle East. yung ganun, no? Yung ganun. Yung mga Dito pati acceptable, pananamit. dito acceptable makita mo ka ng babae, Oo. doon sa kanila hindi. Yung iba, Diba? yung iba, hindi lang Ba't kamay? acceptable makita yung mukha. Ibang lugar sa, like in Australia, pag nag-swimming ka sa Bondi Beach, topless ang mga makita mo. Walang pakialam sa'yo ang mga tao. Hindi ko nabutan yun. Hindi ka madalas pumunta sa Once sa lang ako. Bondi. Ano ka ba? Christmas, New Year yun eh. Actually, Summer totoo lang, yun, walang no? tao. Hindi, Christmas nila. Walang tao Christmas yung dito o Christmas nila doon? Christmas dito. Wala nga. Pero yung Christmas doon, summer yun sa kanila eh. Kaya nga, December nga yun Kaya eh. nga, December. Pero walang tao sa beach nung dumdako. Kaya lang. Pinakita sa amin yun, wow, this is the famous Bondi Beach. Talaga, nasaan ang tao? Nataon na niya tayo. Ako Siguro ay, parang tag-ulan niya tayo. Talagang sabi ko, talagang okay. Makapunta nga sa Australia ulit. Nanamiss ko yun Hindi lang, kumisan ka sa... Pupunta ka pa sa Australia, pwede ka lang naman sa pumunta sa Boracay. Boracay. Oo, di ba? Boracay, ganun rin. Pag Kahit off-season, Alright, so in other words, ito na yung mga nakikita natin kakaiba na pwede sa iba, pwede sa ganung lugar, sa atin hindi. O kaya, ano pa ba yung mga nakikita natin? Yung mga, yung pagkain, yung ibang reliyon, bawal ang baboy, yung ibang reliyon, bawal ang Mamoy. dinuguan, pero pwedeng kumain ng baboy. Mga ganun. Sabihin, So, depende nga sa In other words, may mga ganyang tayong mga palaging kakaibang mga gawain, no? Na kung saan ay parang talagang dyan, kapag nagkaroon ng mga hindi pagsunod sa mga rules nila, you're subject to hindi to some kind of sanctions or Sanctions, punishment or something. No? So in other words, bakit sa kanila pwede kumain ng karne? Tayo naman kuminsan sa Katoliko, pag Biyernes Santo, hindi ka pwede kumain ng karne. Ganyan, no? So may mga ganun na mga klaseng mga Mga kultura. yung pangyayari. Okay, so ang tanong dyan is ano ba ang kung may moralidad na ano natin sa mga bagay na yan, sino ang nagde-decide kung sino ang moral, sino immoral? Ang tao. Ang tao. Hindi Diba? ang Diyos. Sino sa mga... Wala naman sinabi ang Diyos na isa kang immoral. Pero alam mo, Diba? totoo, Wala. hindi isang... Tao lang Hindi nag-aano niyan. hindi bong hindi yung sambayanan ang nagde-decide nun. May nagde-decide, may mga sector ng society na nagde-decide nun eh. Which is Okay. nung panahon nila, yung mga sinuunang panahon, yung mga nagpapatakbo ng temple. Alam mo pa, tako mo na, ito maganda ito eh. Alam mo, I was surprised to find out, meron palang law sa China na kapag ang mga matatanda na, yung mga lola o yung mga may edad na may mga anak at hindi sila dinadalaw ng mga anak nila,
pwede pala nila i-demanda yung mga anak nila. Talaga? Oo, sabihin, para, bakit di mo na ako dinadalaw? O, gusto mong demanda kita? Completely the opposite of the kultura sa Amerika naman. Oo. Yung wala na sa bahay, Ilalagay nila sa Home for the Aged. Oo, gano'n, no? Sa China, gano'n. Dito naman sa Pilipinas, of course, very well loved ang mga yung pa natin, dito naman very yung extended family, kompleto. Talagang hindi natin ilalagay natin sa mga lugar na kung saan ay yun na nga. Hindi maganda. Hindi naman sa Tsaka yung mga bata dito hindi na out of place dahil sa extended family. Kompleto yung may mga uncles, aunties, minsan makakasama pa lahat eh. So, laging merong may father figure lagi or mother figure lagi. Anyway. So, ang kwan talaga ngayon is, yun nga. So, in other words, kanya-kanya tayong kultura, kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong relihiyon na anong point niya ngayon? Teka muna, bago yung sabihin ang point na. Anong point ngayon yan? Sige, mamaya, babalikan natin. Pero ito muna, sabi sige. dito, sa Quezon Ave po, madami. Good girl, go to heaven. Bad girl, go to Las Vegas. Joke lang po. Sabi ni Willie. Maraming salamat sa iyo, Willie. Sino yan? Si Willie? Dahil 4:30 na mga kaibigan. Magpapakilala muna tayo ng ating station. Magbabalik po kami muli makalipas lamang ilang saglit. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy kayong nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. Siyempre muna, babatiin muna natin ang ating mga tagapakinig. Walang sawang nakikinig po sa Kamalayan at kahit Sabado at Linggo, mga nagte-text pa po sa atin. Yung iba ayaw talaga magpagbanggit. Pero siyempre, masayang pakikinig sa inyo, Kuya Danny at Michelle. Kay Melon, magkikita tayo sa Sabado, Melon. Ayan, siyempre kina Ate Rosa, kina Ate Peng. At siyempre, kay Pilar Ilaya, kay Alma Donor, at kay Mother Tina Ledesma. Yeah. Kay Jalvin, hello, malapit na ang Bicol. Okay. Sino pa ba? Yan. Sino pa? Sino pa mga gustong batiin? Okay. Ayaw nyo na magpabate. Yung mga nasa abroad, ayan, natutuwa po kami kahit hindi kayo nagko-comment. Natutuwa sila kasi... Nababalitaan na lang namin na I've been watching you. Oo, Di man lang malinaw magsabi. daw. Oo, lalo Ayan, yung si Eric Ramos na yan. Isa pa yan. Pare. Okay, anyway. So, ano naman yung kanina? yung kanina na tanong ni... So, Albert. what's the point in all of this? Okay. There's, in other words, depende sa kultura, walang mali, walang right or wrong. Oo. So, in other words, wala talaga basihan ang masasabi nating may Tama, mali. Tama o ang isang bagay ay mali. Dahil, depende nga kung nasaan kang lugar or kung anong kultura, no? Tama. So, ito ay isang makikita nating parang mensahe sa atin na ang isang bagay na medyo mahirap natin tanggapin ay yung tinatawag na binigyan tayo ng free will ni God. So, in other words, anong ibig sabihin pag may free will ka?
Pwede mong Gawin kahit pwede mong ano. gawin yung gusto mo Oo. na diskarte mo, ganun. You make a decision, you choose, gawin mo. Pero pag nagkamali ka, Pero kung hindi kagustuhan sabi nitong mga to na sabi ni God. Ganun kasi yun eh. kasi, Sabi ni God, ganito eh. oo nga, kaso nga, Teka Ano ba? muna, Close bago kayo kayo? magtalo. Nakahabol-hinabol to. We are listening habang na traffic. God bless from John and G. Hello sa inyo, miss you both. Yan. Yan. Bernardo's family. okay, Yeah. good. Thank you. So, ano close ni God? Hindi, yun na nga. Ganun. Ibig sabihin, Kasi ikaw may mga magbibigay ka ng free will. Tapos meron palang kondisyon. Oo. Nasa Ano klaseng free will yun? Hindi yun Wala. free. Oo. Kasi may kondisyones eh. Hindi, free will yun with reservation. Gusto mo, with reservation? So in other words, Yan. yun kasi, so in other words, yan, hindi yan Kasalanan ni ano yun. pwedeng sabihin mo na yung free will na yan, ikaw ang magsasabi kung ano ang hangganan. Dahil ang sabi na lang nga ng Diyos is, free will. You're free to do what you want to do. Di ba? Pero, may ganun ba? Pero yun na nga, meron nasa- bang meron bang kapalit yon? Meron bang bawal? May limitasyon ba yon? May point of view na iba. May texter tayo. Happy Kamalayan po, Sir Tato, Albert, at Miss Joy. Nasa tao po talaga yan. Wala sa kultura. JC ng Bulacan. So nasa Salamat tao. sa iyo, JC. Thank you. So sa pagtinanggap na ng tao, kagaya nga, hindi ba dati ang daming bawal, ngayon pwede na. Kagaya nung Yun, kwan, nagbabago kasi yung gay marriages. Gay marriage, dati yan, unthinkable yan eh. Ngayon, Tatakot-takot na lahat ng states na sa Amerika, pwede na yan. Oo. Dito lang hindi pa. Diba? Ayaw na nila kasi sabi nga nila, ano naman ang... Pero may mga same sex na nagbibigay ng vows nila. Teka muna, ito Pero pa. hindi nga lang simbahan. Sige. Nakikinig si Mamang Taxi Driver, si Ronilo Boniel ng Ray and MYR Taxi. Ayan. Huwag ka na aalis dyan sa DCME ha, Mang Ronilo. Salamat sa pakikinig. Salamat Mang Ronilo sa pagpakinig. At kung may mga question ka na hindi mo masyado maintindihan sa sinasabi namin, minsan kasi yun ang problema. Text nyo lang, tanong nyo sa amin para mapapaliwanagan namin kayo. Malay mo, may mga ibang tao kasi na nakikinig na ganun din ang tanong. Okay. Yan. Alright. Thank you. So, kasi ang punot dulo muna dito, gusto kong anuhin, ay dahil nga dyan sa pagkakaiba-iba ng interpretasyon na yan, dyan tayo nagkakaroon ng gera eh. Di ba? Tama. Ang mga nasa nasa Amerika, yun ang sinasabi nilang may freedom sila of speech, freedom of religion, freedom of everything. At yun ang pinakamagandang nangyari nga sa Amerika, yung ganung klaseng freedom. Okay. Yun ang ino-oppose naman ng mga nasa sa kabilang parte ng mundo naman na sinasabi, etong mga Amerikano, mga demonyo, dahil sa mga ginagawa nilang mga bagay-bagay, mga kwan. Mga Amerikano halos nakahubad. Tapos sa so in other words, sa Middle East, balot na balot. so in other words, Completely dyan different. nagkakaroon ngayon ng gulo. Dahil nga sa ganyang klaseng paniniwala. Yung bawal sa isa, hindi bawal sa isa. So parang nagkakaroon sila ng kompetisyon na, hindi, ang sabi ng Diyos, etong dapat ganito. So ngayon, ayan ang pinagmumulan. Wala, parang religion din yan, pare. Oo nga. Kasi Kami ang tama. Sa amin yan ka ang- lang ganun ang- makakasurvive. yun ang bottom line ng karamihan ng mga wars ngayon. Actually, ang mga gera ngayon, religious wars basically. And it all boils down to that kind of conflict Yung mga paniniwalang hindi mo pwedeng... Nakaka-apekto ng policy ng mga countries. So in other words, ang mga tao lang talaga gumagawa ng kung anong bawal, anong hindi. Kaya na nga nung... dito na lang nga sa ating balikan ko na naman yung kaninang pinag-usapan natin. Di ba sa Mountain Province, yung mga Igorota, dati nakatopless yan Bigla nung dumating yung mga missionary, tinakpan yung
pangitaas nila. Oo, sinabi, naku, masama yan. Masama Ganun, kailangan yan, oo. naka-t-shirt kayo. Oo, nakadami, naka-cover yan. So, in other O words, sino nakabago. ang may mali siya? Oo. Sino Siya. ang mali? Siya. Mali siya. Mali siya. Mali talaga siya eh. Siya. Yung, Ang mga kultura dito sa East Asia talaga ganun ang topless natin. Kasi mainit naman kasi. Oo. Kaya nga yung mga ano, 'di ba, yung mga tawag nito nasa Amerika, pag sinabi, bakit yung mga Pilipino nasa gitna ng araw pero ang mga damit balot na balot? Oo. Ayan, Kasi gano'n naman sila. Sila naman pag pumunta dito, mamaya palakad-lakad yung parang nasa beach ito naman Okay. sa gitna ng Makati. ano pa yung mga bagay na ginagawa ng iba at ino-oppose ng iba? Tayo, for example, we are, ngayon, right at this moment, ayaw ng gobyerno natin na pahintulutan yung yun yung pag yung may kriminal na may ginawang kasalanan, may death yung A death penalty. death penalty, no? Oo, yun. In other yung- words, nilift natin yan dito. Oo. Sa Kasi Amerika, hindi- nandun pa rin yan. Well, hindi rin. Depende sa may mga state na wala na may death penalty, maraming state na wala. Oh, but anyway, dito So may mga states talaga dito sa sa na may Pilipinas, death ang penalty. religion natin dito na majority, yung Catholic, is against the death penalty, which is okay. Ngayon, ang tanong ayos din. ang tanong nga dyan is, ano yung iba namang paraan na parang sasabihin lang, kasi ang sinasabi dyan parang bawal pumatay eh. Pero pag sundalo ka, pag pulis ka, pwede kang pumatay. Di ba? kasi naman kaya pinapatay yun, mga masasamang loob daw yun, mga Or criminal yun eh. or yung binabaril criminal din nga, sila. Di ba? Masama rin loob lang. Bakit hindi na pwedeng Hindi naman. penalty yun? Hindi, Anyway, so in other words, yun yung... Palwakin natin, himay-himay natin. Oo. Parang hanggang bukas yan ang pinag-uusapan natin. Hindi, kaya nga ito nga ginugulo ko na nga yung konyo eh. So, pinapresent ko sa inyo lahat ang mga conflicts natin eh. So, yan, yung death alone. Iba-ibang interpretasyon dyan. Oo. Dito, makikita mo kung papatayin yung mga, kunyari, ito ngayon, sasabi nung isang tumatakbo na presidente na pag ako naging presidente, barilin ko na lang. barilin ko lahat yan. So, in other words, yan yung mga, Ganun. ganito na yung mga nadidinig natin, no? So, ang tanong, sino ba ang tama? Sino ba ang mali? O meron ba ang tama? Or may mali tama dyan? ba? May mali. Oo, yan, no? Okay. So, in other words, sige, mamaya lang tayo mag-ano. So, in other words, yung mga taong talagang inaano natin na mali, yung parang nakikita natin na masama, kinokondemn natin. Tapos ayaw naman natin sabihin na dapat nagko-condemn tayo kasi si Jesus o si God hindi naman nagko-condemn. Oo. Tapos pero Sa bakit amin yun. tayo? Oo. Yun, may mga ganyang condemnation na nakikita natin, no? Yun na nga yung kaya may mga ibang religion, meron silang ganun condemning God judging God Oo. ginagawa nilang tao si God. Okay. Ano yun sakit tuloy. Katangian ng tao yun qualities of human being yun That's not a quality of God. So, Para sa akin So, in other words, again, sa pananaw ko, ako, personal to, sa Kamalayan, our God is someone who actually allows everything to happen. Yun nga, yung free will In other words, walang walang judgment dyan, walang basta gawin mo yan, kung ano man yung gusto mong gawin, may consequence lang nga. Yung gano'n. So, eto, may reaction muna. sige. Wala naman talaga na taong sobrang sama. Kailangan lang mag-renew ng faith. Dahil sa mga pagsubok at hirap ng ilan, kaya at ang iba naman ay may sakit psychologically, kaya nauuwi sa paggawa ng krimen. Hindi solusyon ang death penalty. Give them a chance. Okay, from a texter. Well, Alright. actually sa akin ang pinakamalaki dyan sa death penalty is hindi pa kasi perfecto yung judicial system So yung tama pagkahuli, yun. ganun. Marami diyan mga nasa loob diyan Napagbintangan lang. At saka Frame up. napakulong kasi ng Walang dahil sa ang tumuro ay medyo may posisyon, Oo. may mayaman, ganun. May mga ganun Oo. tapos i-death penalty mo pa. So there are people, even sa US, di ba? Oo, May mga ganun naman nakakulong talagang dyan kaso, na totoo yun.
inosente, tagal-tagal na nasa kulungan, tapos mapapatay pa. Oo. So there are, it's Yan hindi perpekto kasi. So kahit yung death penalty, question mark yun. Oo, kaya kaya dapat talaga ang pauma nagtatrabaho. Alam mo nung naging na ako, a serious student of Kamalayan. Alam mo, talagang lahat ng buhay, tao, animal, halaman. Hayop talaga, no? Oo. I mean, binigyan ko ng halaga talaga. Sabi ko parang importante. value. Importante talaga pala ang buhay. Hindi ko mo pwedeng sabihin na, ay, kwan lang naman yan, evil lang yan, pwede kong barilin yan. Natatandaan ko, may sinabi ko sa akin noon, may tinabakan akong ipis. Ipis. Sabi mo, alam mo, pare, hindi ka pwede maging Buddhista. Ay, oo, bawal. Ayaw ni Buddha na niyan, ganun. Hindi, Bawal ang pumatay ng ipis Oo, sa hindi ako ako rin. hindi ko Pumapatay sinusundan ka ng yun. ipis na. Ako, pag may ipis sa kwarto ko, kinakausap ko yung ipis. Ang sabi ko, ay, nako, hindi ka pwede rito. Ayoko nga, baka sumagot pa. Alam mo, umaalis. Hindi ko. Pero ako ayoko ng amoy ng ipis, kaya ayoko lang pag halimbawa papatay. Huwag niyo papatayin sa harapan ko. Layunin yan. Actually, Kung ako siya talaga patayin. hindi ko mapatay. Talagang pinapaalis ko. Maalis naman. Hindi na bumabalik. Okay naman. Talaga? Oo. Pwede naman kausapin. Taka nga sa bahay namin. Kausapin mo yung mga ipis doon. Albert. Grabe So, talaga. ayun ang kwano. So, in other words, ano ang dapat natin nakikita rito kung ang God is not a judging Oh my God. God. Ayan, marami na tuloy. Tumuto. Ito, sinasabi ni Texter, walang sino man ang pwedeng manghusga sa isang tao dahil sa huli si God lang ang husga sa sino man. Actually, hindi na nga ang God ang husga. Worst pa. Tao Oo. kaya, ang Tao na talaga. mapanghusga. Alright. Tao pala husga. Actually, si God, hindi pala husga yun. Ang talagang maintindihan dapat natin, actually, lahat tayo, we are all evolving. We are all evolving souls. In other words, we're growing, we are becoming a better soul. In other words, yan yung ating ang gustong mangyari. Wala yung pag namatay ka, impyerno ka o langit ka. Hindi. Ito yung ang kon mo dapat mag-evolve talaga in a higher level, no? Yun yung pinaka natin. Ngayon, alright. So, kung baga, yan lang pala ang kailangan natin gawin evolution, no? Kasi, ang tanong nga dyan is, anong dapat kong gawin? Kasi kung ang soul ko pala dapat ang importanteng mag-evolve, kasi as human beings, we are actually spiritual beings, no? And if our soul is the one that is more important in this matter, paano ba nag-evolve ang soul? So, dyan natin nakikita ngayon ang pagkakaisa natin sa Diyos. Kasi nga, ang nangyayari is humiwalay ang tao Nag-decide tayo na hiwalay ang Diyos sa buhay natin When in fact, isa lang pala talaga yan, no? And we have never been apart from or separated from God. And so, in other words, if we are able to really see ourselves one with God, ang maganda buhay natin talaga, masaya. We are, we are, ano tawag dito, yung pinaka, hindi naman foundation tawag dito. Kumbaga parang pinanggalingan natin, unlimited. Kumbaga parang pareho ni God Kung if God is the cause and we are the effect, anong meron tayo at wala, anong kakayahan anong meron natin? tayo na wala? Hindi, Anong meron si God na wala tayo? Oo, anong meron si God na wala tayo? Anong kakayahan natin? What is with God Pareho is, kasi pwede tayong mag-create together kasi supportado tayo ni God Oo. Kaya nga ang nangyayari ngayon, bakit naghihirap ang tao? Bakit limitado ang mga resources ang tao? Kasi yun din ang kinikreate nila Yun ang kinreate natin. Kasi na mahirap lang ako. okay, if God is one with us and we are one with God and we have the powers of God, we can create what we want. Yun ang importante. We can create to be happy, Oo, prosperous, ganon. everything. Kasi healthy. we have everything already. With God, everything is there. So ano pang Sino hahanapin nag-create ng limitasyon? Sino nagsabing hindi pwede? Tayo rin. Tayo rin. And that's what, yun ang ikini-create din natin. Yun ang nagiging problema natin ngayon. Kasi yun ang issue. Tingin natin sa sarili natin, kulang ang magagawa natin. Puro kakulangan na nakikita natin. Pati yung economics
economics, paghahati-hatian, may pera ang gobyerno. Okay, ano ang 56 billion kasi oo, pare. tapos sasabihin 200. ito lang kasi ang kaya natin ibigay dyan. So, hindi pwedeng i-apportion yan sa, kunyari, sa SSS. Sasabihin na hindi pwede yan dahil malulugi ang SSS. Basing from the limited available funds of the SSS. Hindi naman limited yan I mean, pwede mong palakihin yan para lang to accommodate the other extra. Actually, ako kine-question ko yung style ng SSS. Kasi the SSS basically, or like GSIS, it's basically parang a pension plan, parang insurance yan di ba? So ang formula nila is really based on magkanong contribution mo at a certain point, Yun ang eto magiging- marireceive oo, mo. tama. Pero ano mo ang habal ang bottom line dyan? Ako pag SSS, dapat pag pensioner ka, wala ka nang pinoproblema. Automatic. Kaya mo nang buhayin na sarili Oo. mo. So, question is, bakit ganun pa rin yan? Bakit mo 1,200 lang ang tinatanggap ng ibang tao? Mga ibang tao, 2,000, ganun. Si Albert, Ayan, teka 10,000. So, ako sana 10,000, ganun. Sige, balikan Hinihintay natin ko- yung SSS. But the point is, I think the root of the problem is kung ano yung naumpisahan na contribution at sinabi ito yung kikitain mo, yun yung time na yun. Mababa pa ang value. Maniwala kayo baka may mga iba diyan hindi na experience ito May pinagdaanan ako noon na nagpapatakbo ako ng kumpanya, ng opisina at nagpasweldo kami ng 1,200 a month ng mga empleyado namin. Tuwan-tuwa. Kasi mas mataas pa sila sa minimum wage. Nung panahon na yun, Nung panahon na yun. Kasi Which is not Linawin lang Kasi natin. noon, malaki na 400. Naabutan ko yun. Not very long 400 ago. pesos. So, bakit nasa 1,200 pa rin hanggang ngayon? So, mukhang tama yung solusyon Dapat tinataasan nyo yung contribution. Oo, sige. O yan, ito may tanong Sir Tato, may mga pari din pong nag-asawa at nagkaanak. Masama po ba yun sa batas ng tao o sa batas ng Diyos? Mula kay Willie. Walang masama sa parehong batas. Depende kung ano yung Diyos mo. Oo. Actually, simbahan Ako yun ay produkto ng isang pare. Ang lolo lang, parang isa pang lolo, bago naging yung sa Great lolo ko. grandfather, ganun. Great-grandfather. Ako ka isang sa pare. tuhod. Oo. So, ako ay walang kaso yan Kasi pwede naman mag-asawa ang mga pastor. Bakit ang mga pare hindi pwede? Ang sino nagbawal lang dyan, yung sila rin. Pinag-usapan lang nila simbahan yan yan na biglang naging, ang tawag doon? Celibate. Na bawal, Celibate. oo, bawal kaya yan. Bago nun, iyan sila, di ba yung mga... Even the word celibate is not natural You cannot say someone can really live a celibate life unless that person is sick. Kasi ang nature ng tao is basically sexual In other words, hindi pwedeng masabi mong Linagay ni God dyan tapos hindi pwede. Para mo namang... Parang sinuway mo pa nga yung kautosan ng Diyos kaya nga yung na meron kang ganyang klaseng ari ay dahil pang Sama yan dapat gamitin. pang ano lang, diba? pang CR ang ginawa nga ng simbahan, ang ginawa nga lang ng simbahan ay pang procreate. Hindi nga meron nga ibang batas pa nga na gusto nilang ipairal na kapag tawag dito, pag over 30 years old, 40 years old na kayo at nag-sex kayo, hindi na kayo dapat magka-baby. Dapat di na kayo nagsisex. Pwede namang, ang dami kayang nagsisex na hindi nagkaka-baby. Oo nga, Anyway, balik tayo. Kasi nga daw, for procreation lang nga daw yun Balik tayo sa SSS. Ayan. Ako po, hindi ko po naramdaman ang SSS benefits ko as an employee for almost 12 years. Mula kay Texter ng Bulacan. Baka naman hindi kasi kayo binabawasan talaga. Ang ibig sabihin nun, wala siyang natanggap na benefit? O hindi talaga kayo binabayaran ng Pensioner na ba siya? Oo. Oo. Dapat So, maraming kung pensioner ka na, kung 60 years old ka na, pwede ka na mag-apply.
Pag more than Oo. 12 years ka nang ganun. Kasi minimum naman yung 10-year contribution eh. Oh, anyway, Oo. sige. Tuloy natin tong sige. Para tayong sila Patrick. Oo. Okay. Ang rapido ni Tulfo, alas 2 hanggang alas 4 po. Baka hindi niya naabutan kasing rapido ni Tulfo. Yung mga tanong Kaya sa kanila pwede yan. kang tumawag or mag-text ha. Yan, Mondays, All right. So, hanggang Fridays. Naligaw. Okay. Naligaw. Kasi Okay. napag-usapan natin, ayan. Itong susunod na mga sasabihin ko. Ito medyo have an open mind o buksan yung kaisipan niyo. Baka masyak ako dyan. Kasi Dahan-dahan lang ha. etong ang Diyos na pinag-uusapan natin. Ano bang klaseng Diyos meron tayo? Kasi iba-ibang Diyos. Isa lang ang Diyos pero iba-ibang tingin ng iba't ibang tao. Okay. So, in other words, okay. Ito ang Diyos namin sa Kamalayan. Sa nakikita namin itong 21st century, ito ang klaseng Diyos na iiral sa aming buhay. Now, later on siguro, sa buong mundo kung matatanggap na ng lahat. Alright. So, what will tomorrow's God be like? Okay. Number 1. Ito sabi ko sa inyo, buksan nyo, isipan nyo. Tomorrow's God will not require anyone to believe in God. Mabigat. Totoo. Yung magiging Diyos sa susunod. I mean, yung Susunod na etong mga panahon. etong kwan eh. Even- Actually ngayon na eh. Nagsistart Even na the ngayon. God Actually ngayon eh. Ayun na nga. So, in Ibig other sabihin, words, sa Kamalayan, ganyan na kami. ang sa future, hindi na natin kailangan maniwala kay God. So, hindi mo na naman ibig kailangan- sabihin na atheist ka niyan. Oo, hindi sabihin, hindi mo na kailangan kang may sinasambang Diyos para ka mabuhay na kung yung maayos sa ganun. dito. Okay. Kasi, Hindi, ngayon pa lang ganun in other na yan. words, ngayon pa lang, yung mga, kita mo si Bill Gates. Atheist si Bill Gates eh. Hindi naman siya naniniwala sa, ibang Diyos ang paniniwala niya. But, look at what he is doing. 95% of his money, dinodonate na niya talaga sa charity. In Ayun other words, naman kasi gagawin mo sa laki ng pera, sa bilyon-bilyon na dolyar, sabi ko nga eh. Di mo nga mauubos yan eh. Ngayon, yan ang magiging bagong pananaw. No? Kasi okay, baka naman tayo maging, maging scientific. Sabi nga, in religion, they call it God. In science, they call it energy. Energy. Ibang stasyon yun. In other words, ang energy is basically what is really here in our world in terms of who we are, what we can do. Kasi lahat tayo are just part of that energy. Kasi kung if God is all-encompassing, almighty, everything, the universe, and the universe is really one big engine, energy eh. Yun na nga. So, pwede. You can call God energy, I would think. So, in other words, yun ang Nasa mangyayari. bahala ka. So, I that's mean, number 1. Tomorrow's God will not require anyone to believe in God. So, in other words, if you believe in God as energy, so that's it. sige, okay. Number 2, tomorrow's God will be without gender, size, shape, color, or any of the characteristics of an individual living being. Sa totoo naman, hindi naman lalaki ang Diyos eh. Tayo lang nag-isip ang Diyos sa lalaki. Kasi paternal lang yung mga feudal times, mga ganun. Pero before, the God babae ang Diyos noon. Babae. Time sa Egypt, di ba? May yung maraming kamay. Oo. Sino ngayon? Hindi ko alam. oo. Indian yun. Pero yung may religion talaga sa Egypt talaga dati Before na God became Oo, man, pala, oo. yung Actually, God yung was nanay really a ni woman. Ra, the sun god, si yeah. Isis talaga. babae talaga. So, Babae binago yun. lang talaga ng relihiyon ng... Yun yung may istorya sa Egypt, ganun din yun. So, Yung si again, Isis was parang Virgin ilang Mary. minuto na lang to, pero ilang tatapusin minuto. natin to. Tomorrow's God will be without gender, size, shape, color, or any of the characteristics of an individual living being. Number 3, tomorrow's God will talk with everyone and all the time. Wow. Yan ang pinag-uusapan na natin, di ba? Oo. God talks to us All always. the time. Ang tanong lang dyan is, who listens? Okay. Or do you know how to listen? Number 4, tomorrow's God will be separate from nothing, but will be everywhere present. The all in all, the Alpha and the Omega,
the beginning and the end, the sum total of everything that ever was, is now, and ever shall be. Ayan, di natin yun na nga, matatapos. hindi Diretso ba? natin yung bukas. Yun naman eh. talaga eh. Kulang na tayo ng oras kasi may susunod pa sa atin, nakantabay sa atin. Teka, tapusin ko lang itong mga Sige, texter sige. ha. Pero meron po talaga na hindi naniniwala sa Diyos at present sa mga sarili lang nila. At ito pang isa. Sabi, ito naman, itong isa kay Willie. Ako po di umutang pero nung nag-update po ako, nagulat ako may utang ako sa SSS. Kaya biglang liko ako sa Kamalayan. Okay. Alright. Tayo. Yan, maraming salamat po sa inyo, yung mga Okay. texters natin dyan. Okay. So, in other words, okay, sige. Siguro may isa pa. sige. Dagdag natin bago, actually marami pa ito. Oo. Siyam ito eh. Pero Sige. pang-lima, tomorrow's God will not be a singular super being, but the extraordinary process called life, which is what we believe in Kamalayan as well. Everything that's about life is God. I mean, everything, Makes sense. di ba? All the living things that we see Lahat. alive it's all God. God is life. Kahit nang hindi ba, kahit na Oo. feeling inanimate object yung kahit na hindi tao, hindi buhay, ganun. Silya, ganun. It's really made of atoms, ganun, made of energy. So, Actually, God. patatapos natin to. Sandali lang. 1 minute. Hindi ko lang explain. Bukas ko na-explain, pero sasabihin ko na Sige. lahat. Number 6 is, tomorrow's God will be ever-changing. In other words, if God is unlimited, so why will you say God is not changing? Of course, He can change to whatever. the next one. Number 7, tomorrow's God will be needless. Yan yung pinag-usapan natin kahapon. He doesn't need Okay. anything. Correct. Okay? Number 8, tomorrow's God will not ask to be served, but will be the servant of all of life. Sarap naman. Yon. And number 9, tomorrow's God will be unconditionally loving, non-judgmental, non-condemning, and non-punishing. Nako, yan na yung God natin. Okay. Yun ang Yan, bukas ang tabayanan niyo po Bagong yun. dapat maging pananaw. So expand natin yan bukas sa Balikan what natin is lahat yan. tomorrow's God and yung mga characteristics niya. So, okay. Very interesting na pasabog si Dato. Salamat sa pagpakinig sa amin today. Si Albert Padlan po. Hanggang bukas inyong lingkod. Okay. Dato. Thank you very much. At sabi ko nga sa inyo, humingi naman ako sa inyo ng permiso na buksan ninyo kaisipan nyo habang nakikinig kayo sa Kamalayan. So maraming salamat naman sa pag-cooperate ninyo. Ito po si Tato Maalay na nagsasabing, ang tabayanan ninyo ang programang Tropang Pak na Pak at susundan pa ng ni The Phenomenon. The Phenomenon, The Return ni Danny Atienza at ni Michelle. Ayan, nandito na sa likod sila. Ayan. Maraming Alright. salamat po sa inyong lahat. Ako po si Joyce Molon. Hanggang bukas po muli magkarinigan tayo. Ito po si Francis Tolentino. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At naway maging masagana ang bagong taon ng lahat ng pamilyang Pilipino ngayong 2016. This ad is paid for by friends of Francis Tolentino. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na,